Kilalanin ko siya at kaibiganin. Step 2, paibigin ko siya. Step 3, para patay ko siya. Babaeng hampas lupa, mamaya, pagkatapos ng Wiling-Wiling sa primetime panalo ng TV5. Tatlong bagong testigo ang iniharap ni retired Archbishop Oscar Cruz kaugnay sa pamayagpag umano ng operasyon ng Weteng sa Infanta, Quezon. Ang siste, mismong mayor, vice mayor at hepe ng pulis ng bayan ang isinangkot ng mga testigo ng mga opisyal din sa Infanta. Beverly Natividad, ikwento mo. Sa videong ito na ipinalabas ng Krusadang Bayan laban sa Weteng, mapapanood ang pakikipag-meeting umano ni Infanta Quezon Vice Mayor Ricky Macasaet sa tatlong konsehal ng kanilang bayan. Hinimok daw ni Vice na tanggapin ni na konsehal Manny America, Junjun Mortiz at L.A. Ruanto ang tig-4,000 pisong Weteng payola. Sabi ko sa iyo po 5,000, ang pipiliting makabot hanggang 5,000, huli po tayo mag-usap. I think po 4,000 po ang inabot. Kung gusto nga daw natin malakhan, ito, tatanggalan si Nonoy at saka si Kobe. Kapalit daw ito ng kanilang pananahimik at pagtigil sa pagbatiko sa Weteng sa Infanta. Nilulusot daw kasi ito bilang Small Town Lottery o STL na legal na palaro ng PAGCOR. Sinabi po ni ni Vice Mayor Ricky, narito yung pera at nalakad ko na, nakausap ko na ang yung pamunuan ng Weteng at ito na yung perang payola. Sa kanilang complaint affidavit, bukod kay Vice Mayor Macasaet, inakusahan din ng tatlo na promotor ng Weteng sa Infanta sina mismong Mayor Filipina Grace America at Police Chief Inspector Dodgy Binaid. Kaya raw tuloy ang operasyon ng Weteng sa Infanta dahil sa pangungunsinti ng tatlong matataas na opisyal. Niakyat na ng mga konsehal ang kanilang reklamo sa Ombudsman para humingi ng preventive suspension sa Mayor at Vice Mayor ng Infanta. Nireklamo na rin nila ang tatlo sa DILG at ipinanood ang kanilang video kay DILG Secretary Jesse Robredo. Tuloy ang ligaya, tuloy ang Weteng, tuloy ang korupsyon, tuloy ang pagtatanong sa DILG. Sinubukan ng News 5 hingi ng panig ni na Mayor, Vice Mayor at Police Chief pero ayaw muna raw nila magkomento habang hindi pa nakikita ang mga ebidensya laban sa kanila. We've asked somebody to investigate. We're having difficulty na paano namin sugpuin yung Weteng na nakapalaban sa STL. Beverly Natividad, News 5. Ito, isa pang expose, taktika raw ng drug syndicate sa Macau na inguso ang isa sa mga drug mules nito para mapalusot ang iba pang may dala rin ng droga. Ito po ang part 2 ng report namin kahapon kung saan nakita natin sa labas-masok ang mga iligal na droga dahil sa luwag ng seguridad sa airport at mga border. Narito ang eksklusibong report. Mismong mga miyembro ng sindikato raw ang naghuhudas sa kanilang mga recruit para makapasok ang mas malaking bulto ng droga si China. Ito ang siniwalat ng OFW na si Jojo. Dati raw siyang pusher at kabilang sindikato ng droga sa Macau. Ayun yung mahuhuli na hindi alam ng mga nagtatawid na nakatimbre sila. Modus daw ng sindikato kumuha ng 2 hanggang 3 drug courier o drug mule. Sabay-sabay silang magtatawid ng droga papuntang China. Ang 2 courier may bit-bit na 2 hanggang 3 kilo na droga. Ang pangatlo naman na siyang isasakripisyo at ipapahuli sa otoridad, kalahating kilo lang ang dala. Kasi pag nahuli na yung kalahating kilo, focus na ng pulis is doon. Wala na. Ibig sabihin, yung nakatimbre na magtatawid, yung lang kalahating kilo, yung 5 kilo, ayun na nakakalusot. Target din daw ng sindikato ang mga babae, lalo na yung mga gipit sa pera. Mostly talaga mga babae. Yung mga hindi na syempre, hindi nakakuha ng trabaho. Kumbaga doon, malaki ang kita, risky. Lalo na ang mga, syempre, susugal ka na. Pero ang mas paborito raw nilang biktimahin, yung mga kababae nating walang kaalam-alam. Kaya yung iba, hindi alam. So magkano bayad doon yung sa hindi alam? Mas mura pa. Dahil kung magtatawid ka ng tatawid ka, delikado buhay ko eh. Mahal lang babayad nyo. Di ba?
Maging ang ilang kababayan natin dito sa Macau, aminadong paborito ang mga Pinoy na gawing drug mule. Marami po, marami lalo pag pauwi sa Pilipinas. Kahit nga po minsan kami, kaya lang nung mabalitaan namin yun talaga, hindi na kami tumatanggap ng mga paki-paki. Ang kawalan ng alam o di kay matinding pangangailangan ng pera ang nagtutulak sa ilang mga kababayan natin para magpuslit ng droga sa China. Sa kabila ng matinding panganib nito na maaring buhay ang kapalit kapag ikay nahuli. Ang mga sinapit ni Ramon Credo, Elizabeth Batay na Sally Ordinario ay sapat na raw o hudyat para mag-ingat ang ilang mga kababayan natin o di kaya tuluyan nang itigil ang ganitong klaseng gawain. Mula Macau, Erwin Tulfo, News 5. Abangan po bukas ang part 3 ng report na yan kung saan masisilip namin o natin ang mundo ng mga drug pusher at user sa Macau ng mga Pinoy din. Pinalaya na ang isa sa mga batang hinostage ng armadong grupo sa Agusan del Sur. Ang pinag-aaralan ng negotiating team ngayon kung dapat na bang magpalitan sila ng bihag. May update si Edison Reyes live mula sa Agusan del Sur. Edison. Cheryl, wala pang deadline sa demand nga ng mga armadong grupo kapalit ng pagpapalaya sa mga natitira pang bihag. Pero ayaw magpakasiguro ng Local Crisis Management Committee. Kaya ngayon pa lang maingat nilang binabalangkas ang bawat posibleng remedyo sa insidenteng ito. Mula noong linggo, paisa-isa lang ang pinapalaya ng armadong grupo ng Manobo na kumidnap sa 15 guro at estudyante dito sa Prosperidad, Agusan del Sur. Ngayong nasa ika-4 na araw na ng hostage crisis, dalawang posibleng hakbang ang tinitingnan ng Crisis Management Committee. Una, pagbigyan ng hiling ng grupo na palayain ang Manobo leader na si Ondo Perez, kapalit ng 12 natitira pang bihag. May legal team na raw na nag-aaral kung talo o panalo ba ang gobyerno sa kasunduang ito. If we can give the demand without violating the legal framework ng ating justice system, why not? Kung po pwede na nilang. Pangalawang opsyon ng gobyerno, maayos ang agawan sa lupa ng mga tribal group. Away sa lupa kasi ang sinasabing dahilan o ugat ng pangingidnap ng grupo ni Ken Perez. Ito ay usapin sa isang tribo papunta sa isang tribo. Kaya sa ngayon po, yun nga sabi ko, yung cultural side of the issue kasama na rin ngayon sa pinag-aaralan. Dali lang. Kagabi pinalaya ng mga kidnapper ang isa sa 2 estudyante na binihag. Tila reunion ng muling pagtatagpo ng biktima at ng kanyang pamilya. Sabi ng komite, walang hininging kapalit ang armadong grupo. For the initial negotiation, we're asking for the release of all the hostages. So hanggang sa bumaba, during negotiation, yun yung nakam up nila. Sa ngayon, nananatiling tanong para sa mga nag-aalalang pamilya kung kailan makakalaya ang kanilang mga mahal sa buhay. Cheryl, kinumpirma naman ni Police Senior Superintendent Nestor Fahura na ang Agusan del Sur PNP na nakikipag-ugnayan raw sa kanila ngayon ang isa sa mga tatay na binihag at ngayon pinalaya na ng armadong grupo. At ang inihiling pakiusap daw ng tatay na ito ay palayain ng kanyang anak at sa kasunduang handa siyang umakyat muli sa bundok at maging bihaga ng armadong grupo kapalit ng kanyang anak. Pero ayon sa Crisis Committee, hindi na raw nila ito papayagan pa. Cheryl. Maraming salamat, Edison Reyes. Sa palakasan naman, nagsimula ng mag-training si Pound for Pound King Manny Pacquiao sa Wildcard Gym sa Amerika para sa bakbakan nila ni Sugar Shane Mosley. Ito raw ang pinaka-importanteng bahagi ng training, sabi ni Coach Freddie Roach. Hindi raw nila minamaliit ang experience at ang malalakas na suntok ng kalabang 3-division champ. Magpapahinga lang sandali si Pacman bago makipagsapakan sa 2 bagong sparring partners na sina Rashad Holloway at Kareem Mayfield. Sa May 8, dedepensahan ni Pacman ang WBO welterweight belt laban kay Mosley. Inilabas na ng NBA ang pangalan ng 10 players na pasok sa Class 2011 ng Naismith Basketball Hall of Fame. Ang nangunguna dyan, walang iba kundi ang tinaguriang bad boy na si Dennis Rodman. Nagulat daw ang 5-time champion, 2-time NBA Defensive Player of the Year at rebound king ng Chicago Bulls sa parangal.
Di niya raw inakalang mapapasama siya sa listahan, lalo't marami siyang kinasangkutang kontrobersya sa loob at labas ng basketball court. Kasama niyang pararangalan ang coach na nagpasimuno sa triangle offense na si Tex Winter, Euro League MVP na si Arvydas Sabonis at ang 5-time NBA All-Star na si Chris Mullin. Sa Agosto sila formal na isasama sa Hall of Fame. Narito na ang aksyon weather. Wala na ang bagyong nakita sa may silangang bahagi ng bansa. Yan ang dahilan kaya naging maaliwalas na ang kalangitan natin ngayong araw.